siksikan, tulakan at pabugso-bugsong ulan. Ganito ang eksena tuwing sumasapit po ang November 1, kaya naman marami ang nahihilo at tumataas ang presyon sa mga sementeryo. Tinutukan ng rescue ang Manila North at South Cemetery noong nakaraang Lunes. Saksihan kung paano naging alerto ang mga pulis at mga rescue team para maging ligtas ang pagunita sa undas. Meron din tayong medical assistant na galing din sa iba-ibang NGOs. Meron din tayong Philippine National Red Cross, Manila Health Department. Kinuhanan po namin sila ng BP, tapos inasas po namin sila kung ano yung mga dapat gawin. Yung mga halimbawa po, pag nangihina po sila, pinapapahinga po namin sila. Pag nauuhaw sila, binibigyan din po namin sila ng inumin. Maraming salamat dahil kumbaga po na nadidepensahan kami kung halimbawa may mga emergency case. Nakakatulong ho ng malaki sa mga tao, lalo na ho sa ganitong siksikan ng mga tao, masikip. Actually, we deployed almost 150 Philippine National Police. We have a strength of almost 200 plus. And then, nung pumasok kami dito sa South Cemetery, nakita namin yung patient na 70-year-old female. Complain siya ng hypertension at ng pacing. And then, nung nakita namin siya na nanginginig, niload namin siya sa stretcher, and then nilabas namin siya sa loob ng sementeryo. Tapos, chinek ulit namin yung secondary vital signs niya. Pagdating sa hospital, okay naman yung patient, responsive naman siya. Then in-endorse na namin siya sa doktor. Matapos masagip ng Benhar Rescue, ang isang lola na tumaas ang presyon sa Manila South Cemetery, isang lolo naman sa Manila North Cemetery ang pumutok ang ulo matapos mabagok sa nicho. Alas 4 ng hapon, may nangyaring insidente nga. Yung pasyente nahulog daw, so tumakbo kami. Medyo magulo kanina, lalo na yung mga bata kasi alam nilang pag may tumatakbo, medyo magulo sila. So ginawa na lang namin, hinawi na lang namin yung tao. Bawalin po ng hangin yung pasyente. Luwag! Naupo na siya ng mga bystanders, nasa gilid na siya. So sabi nila lasing siya. Nung pagdating namin, may humahawak sa kanya, pero hindi naka-stabilize yung yung leeg niya. So ang ginawa namin, pag-respond din namin, nilagyan agad namin siya ng C-collar para ma-stabilize yung spinal cord niya. May several na nicho doon. And then later on, tumayo siya. Hindi namin alam bakit siya tumayo. Pagtayo niya, naglakad siya sa ibabaw nung nicho. Nadulas siya. Tapos may smaller na nicho din sa may bandang baba. Doon siya tumama pa bagsak. Oh, luwag na! Meron siyang laceration sa noo. Ibig sabihin, para siyang sugat. Straight lang siya, pero malalim. Medyo kita na yung yung buto, yung bungo. Tapos meron din siyang mga gasgas, pero wala namang bale. Inassume na rin namin na meron siyang spinal cord injury dahil nga nahulog siya. Ini-mobilize namin siya using the spine board. Lagay mo lang yan dyan sa leg mo. Yung pasyente natin nasa 50 hanggang 60 ang edad, lalaki, nakainom. Yung BP naman ng pasyente natin, normal naman. Sa mata, sinek din natin, constricted naman. Ibig sabihin kapag constricted pa yung pupils niya, maganda pa yung working ng katawan niya, pati ng utak niya. Ay, oxygen lang ha. Oxygen lang po, tulong lang.
tinatanggal niya yung oxygen na kinabit namin. Tapos hinatak niya nga yung C-collar kaya nasira din. Tapos nagpupumilit siyang umupo o tumayo. Kaya pinigilan din namin. Sir, ano pangalan mo? Sir? Sir? Sir, gising ka muna. Sir? Conscious siya pero hindi siya nagsasalita at hindi rin niya binubuksan yung mata niya. Kailangan nila ng laboratorio para makapagbigay sila ng assessment nila. Kailangan ipa-CT scan yung pasyente, cranial CT scan, X-ray. So, halimbawa, yung nauntog yung pasyente natin, tinitingnan din natin, baka magsuka yung pasyente. Dahil pag nagsuka siya, posibleng nadamay na yung utak. Pagka sumuka yung pasyente natin, kailangan natin itagilid yung buong katawan. Hindi lang yung ulo, yung buong katawan. Sa next year po, kung pupunta po kayo sa ganitong okasyon po, make sure na may laman po yung tiyan nyo at saka yung health nyo, make sure na okay po at saka magdadala po kayo palati ng gamot at ng tubig kasi para hindi po kayo ma-dehydrate. Samantala, nais po namin pasalamatan ang Raha at Wiseman Rescue sa pagtulong sa aming booth sa Manila North Cemetery. At ganun din po ang Benhar Rescue Team na naging katuwang namin sa Manila South Cemetery. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa aming programa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Glavio. Ito ang Rescue. Alerto sa kaligtasan mo.